guys! Welcome dito sa The Sun at Sorrow. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. What's with the Five of Cups here? I have lived my life beside you. Merong nang hinayang sa'yo, merong nag-regret, merong nag-grief. Person mo yung nag-grief na yan, Five of Cups. Person mo yan, nag-grief, no? Still, kinikip ka niya, possessive siya sa'yo. Sa energy mo lang yan lumabas, yung energy ng person mo na merong person na nanghinayang, no? Na emotional kasi may nag-end sa inyo. Well, gusto niya magkaroon ng new beginning, no? Start again, no? Kasi naka-recover na din siya sa pain. Maaaring na-lose ka niyan or nalaw niyang magkaroon ng separation na sa inyo, mag-end ang lahat na sa inyo kasi maaaring nasaktan siya noon o tingin niya binibetray mo o whatever, no? Pero ngayon ay nakaka-recover na siya, hindi na siya nasasaktan, no? At maaaring napag-forgive na to, kaya parang nagsisi o sa huli ang pagsisisi niya, parang ganon, o ngayon na yung pagsisisi o nagsisi siya dahil instead na i-pursue ka niya, pinush niya, ay hindi, parang nagpahinder siya, nagpapigil siya ba, ganon ba, dahil hindi siya naging brave enough na puntahan ka kasi may pag-travel dito, hindi natuloy yung pag-pursue niya sa'yo, yung pag-travel niya papunta sa'yo, kaya nahinayang. So, ano pang about sa'yo? Strength. Upright but on the strength. In reverse. What's with the strength and reverse energy mo? You're not together nitong person na to talaga. Hindi close yung bond nyo ngayon. Nitong person na meron kayo actually na soul connection, or maybe this is your twin flame, your mirror. But hindi siya natuloy sa plano niya sa'yo noon. Baka gusto ko niyang puntahan siguro o i-pursue o may plano na siya para sa inyo ba na mag-settle down na. But hindi natuloy noon. May gumawa ng scheme. Ano pa ba? Embody mo energy ngayon. You have the key. Buka. Feminine and masculine. Ayan. Both feminine and masculine. Buka. And clear yung chakras mo. Clear yung aura mo. Sharp and clear yung mind mo. Yung judgment mo. Very courageous ka as a person, no, na makikita sa'yo. And then, no, sharp and clear and active yung mind mo. Mabilis ka mag-isip. And quick mind. You have a quick mind, no? Mag-isip. Siguro yung memory mo, napaka-sharp na memory mo. Ngayon. And you have the keys to know yung ma-hidden for sure, or yung you have the keys to open a closed door, no? Nakapadlock, parang mga ganun ba, mga pwedeng keys na ma-open yung mga hidden or yung hindi mabuksan ng iba kasi ikaw lang ang may hawak ng keys na yan, parang mga ganun ba, or to uncover the truth. Pwede din ganun. Kung ano yung totoo. The hidden truth. Ano pang about sa'yo? Powerful and meron kang choice actually. With a choice here. Ano tong choice na to? Choice na. Sa side ng devil or sa side ng
heavenly realm. Dalawa eh. No, hindi ganon. Kung maging mabuti o masama, hindi ganon ang choice mo. You have a choice. Maybe sa love life. Sa love life ba? Sa love life. You have a choice. Sa love life. Yan ang energy mo ngayon. Actually, it's in your energy. So, magkakaroon ka ng choice lalo kung meron kang person na ka-connect or ka-relasyon, and then may isa pang nanghinayang sa'yo, di ba? Na pwedeng mag-pursue to kasi nanghinayang, no? Ayan. Ano yung feelings ng person mo na to? Ano ba to? Twin flame mo to na hinayang sa'yo? Twin flame mo ba yan? Twin flame mo. Anong feelings sa'yo ng twin flame mo na yan? Ayan. Talagang kinikip ka niya, possessive siya sa'yo. Hindi ka niya binibitawan, hindi ka niya nalilet go. Hindi ka niya kinakalimutan, ganun. Hindi ka niya kayang i-release o i-let go. Ano pa ang dinidesire niya, mapasa kanya ka, or magkaroon ng stability sa inyo, yung ma-unite kayong dalawa, pagsamahin kayo, na like this, yung dalawang susi na feminine, masculine, no? Pagsamahin kayo ng God, no? The High Priest, Eight of Wands in reverse. What's with the Eight of Wands in reverse here? Na wala na yung mga nakatake na nagpapastuck sa connection nyo. Hindi na dinidesign na. Hindi. May lumabas lang talaga dito. Wala akong tinanong dito eh. Eight of Wands in reverse. Hindi na pang-send sa'yo yung mga evil, yes, mga evil na mga tao na mga sinesend nila sa'yo na nagpapastuck sa'yo, o maybe nagpapastuck sa connection nyo. Hindi na sila makapag-send ng nagpapastuck sa inyong dalawa. Ayan. O ng connection nyo. Yan ang mga gumawa ng scheme sa inyong dalawa and deceit, yung mga yon. Message ng angels, sorry, sa angels na nagagay dito. Ayan. Message ng angels for you. Business venture, trust and follow through on a business idea or career opportunity. Nasabihin ng iba, masama ako. Kasi puro impyerno, may punishment. Gano'n naman talaga sa kabilang buhay. May punishment naman talaga. Yun ang realidad dun. Hindi yan gawa lang. At actually, madami ang nasa impyerno. Yun ang realidad. Very few ang nasa langit. Yung nasa Garden of Eden, ng mga na-save doon. Very few, di ba? Kahit sa sinabi ni Jesus Christ nasabi ni Jesus Christ di ba, na a very few daw nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Mahirap makapunta sa langit. At mga risers lang ang nakapasok sa langit. Kasi mga risers nga na nakapasok sa langit. Yun ang reality. Hindi matanggap ng marami. Ang totoo, marami na sa impyerno. Meron pa sa abyss. Yan. Madami kasi ang nami-mislead. Madami kasi ang baluktot. Madami kasi ang hindi porket madami yung galit sa isang tao. Madami na inis sa isang tao. Siya na yung masama. Hindi porket prangka yung isang tayo, siya na yung masama. Yung taong prangka, honest,
Yan pa nga ang tunay, totoong tao. Yan pa nga ang mabuting tao. Kadalasan yan ang mga tao may empathy. Pero yung mga taong sinungaling, saan pa ba gagaya yan? Hindi sa devil? Diba? Oh. Mga taong manipulative, deceitful, sino ba ang ganyan? Diba devil? Oh. Saan na side yun? Diba sa devil? Oh. Yun ang totoo eh. Di porket madami ang galit sa isang tao. Dahil nasasabi ng katotohanan. Dahil na-intimidate sila. Dahil nakikita nila yung truth. O na-reveal ng tao na yung truth. Ayan ang masama. Kasi sa mundong to, madami talaga ang nasa path na papunta sa hell. Very few nga ang nasa path na papunta sa langit. Sa path of righteousness. Very few. Hindi porket nagsisimba ka palagi o palagi ka nanalangin, ay masisave ka na. O hindi ka na mapunta sa impyerno. Nasa gawa yan ang tao. Tama ba, angels? Clarify ko pa yan. Pa-clarify, yes. Hindi mo yan madala sa uto-uto na uto-utuin yung God, yung Diyos sa panalangin. Hindi Alam nila yan pagka manluloko ka na kaning ka, deceitful ka. Alam nila yan. Kasi, you know what? Madami ang masasama sa mundong to. A very few yung mabubuti, kaya a very few lang yung nasi-save, yung nakakapunta sa langit o nakakapasok sa langit. Doon sa Garden of Eden yung nalalagay. O kaya madami nagkakampihan ng evil na tao. Pareho silang mabalaktot. Kasi madaming evil na tao. Madaming masasama. Ayan, yan ang realidad. Makikita niyo sa pamumuhay ng mga tao. Kung matino ba? O kung namumuhay sila ng toxic. May bisyo, may addictions. They're living a toxic life. Yung sarili nga nila, niruruin nila. Na nag-addict sila. May mga addictions, may mga bisyo. Buhay pa kayo ng iba. Wala nga zero empathy yan sa mga animal, sa mga yan. Sa kapwa pa nila. Malalaman yung taong may habag kasi pagdating sa mga animal, may habag yan. Sa kapwa tao pa nila. Ano ka? Pwede pakita ang tao lang yun na kunwari na pero tuwa pala. Demonyo yun nasa loob nila. So yan, ano pa? Unlike sa mga pure-hearted na tao, totoong naawa talaga yan. Mahabagin, mawain, tutulungan pa. Tutulong pa talaga yan. Hindi na mag-expect ng return yan o ng kapalit. Ganon ang mga tao, totoong empathetic. Ano pa? Kaya sa panahon ni Noah nun di ba? Ang daming nilipol. Halos lahat. Pamilya lang ni Noah at si Noah lang ang tinira. Kasi yun ang matino. Yun ang mabuting tao. At yun lang ang nasave. Yun lang ang patuloy na mabuhay. At nasave. Sa anaw. Yung iba, di ba pinaglipol sa anaw? Alangan sa mapunta yung kaluluwa ng mga evil ng mga tao yun. Sa impyerno. Tama ba? Sa impyerno ba yun, angels? Yung souls na yun? Sa impyerno. Di ba? Ang dami-dami nun. Sa panahon na yun, madami na yung tao nun. Impyerno. Souls ng mga tao hindi yung souls ng Nephilim. Kasi yung mga souls ng Nephilim, yung mga demon niya kung tawagin. Dito pag-alagala dito kasi parang inalaw yun ng God na
O kaya sinentin sila ng mga devil pati para magkasik ng lagim, para magugulo sa mga tao, para i-test yung mga tao. Mga ganun pati. Ang manipulation ay may halong kasinungalingan. Sinungaling, no? Lies, full of lies. Kaya manipulation eh. Pero pag totoo, hindi yan manipulation. Truth yan. Ayaw lang ng iba na irritate sila sa katotohanan. Lalo na yung alam nilang mapunta sila sa impyerno. Ay yun ang katotohanan. Masasama ang kanilang mga gawain. Evil sila. Ano pa ang about sa'yo? Hindi ka na naka-restrict, hindi ka na nakabind, hindi ka na mahirapan pa, hindi ka na biktima. Ano pa ang blessings darating sa'yo? Victory, tagumpay, success, triumph, or you will be known in the public eye. Ano to 6 of Wands? Person ba yan? Person na naka-align sa'yo. Ito. Ayan ang darating sa'yo. Na magtatagumpay siya actually. Pero ngayon parang unstable siya. Hindi lang siya gano'n ka-committed na ipursu ka. Yung gano'n. Para bang painto-into, patigil-tigil. No? Kung mangi-spicy, patigil-tigil. Mga ganun ba? Na hindi committed. Yeah. Parang natitenga, hindi makapag-take ng action. Hindi matuloy-tuloy yung balak niya, di ba? Nanghinaya nga eh, kasi hindi natuloy eh. Yung balak yung puntahan ka o ipursu ka, travel papunta sa'yo. Kasi may gumawa ng scheme. Deceit. Or kung ano pa yan. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng twin flame mo na yan sa'yo? Temperance. Nag-heal siya. Nag-heal siya. Siguro may pinagdaanan din niya. Di ba may gumawa ng deceit din sa inyong dalawa? So, nag-heal siya. Nag-rejuvenate. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng twin flame mo? Babalik siya sa'yo. Kasi nanginayang siya. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng twin flame na yan? Magtitake siya ng action. Interesado siya sa'yo. Nang-inspire siya sa'yo palagi. Gusto ko niya makita ko yung dalawa. Oo, nang-inspire siya sa'yo palagi. Pero minsan pa, tigil-tigil din siguro. Kasi nga, merong Knight of Pentacles in reverse dito. Dahil sa deceit yan na ginagawa ng iba. Minamanipula siya. Ano pa ang naisip parating talaga sa'yo ni twin flame mo sa'yo? Ni twin flame. Upright ba itong Hermit? Ayan, reverse yan siya guys. Kanina nabangga yung kaway ko. Pero ito kanina parang, ano ba yun? Ito, kaya in-clarify ko pa yan. Hindi ka na niya i-ghosting. Yan. Pag-uusap na yan sa'yo. Yun ang pinaparating niya sa'yo. And naka-recover na siya sa sadness, kalungkutan. Pag nalaman naman kontrabida sa buhay ninyo, sa koneksyon ninyo, sa inyong relationship o koneksyon na lang to, no? Ay naka-recover na tong person mo sa pag nagagawa nilang mga deceit and scheme nila. Gagawa na naman yun sila ulit. Kasi gusto nga ma-intrude eh. Gusto mangimasok, gusto mangialam sa buhay ninyo eh. Gusto kayong kontrolin eh. Gusto mamigil eh. See? 5 of Pentacles.
nag-recover na siya kasi and brave na siya, hindi pinsano. Yung territory niya, kung ano yung sa kanya. Kung ano yung sa kanya. Brave na siya, hindi pinsano. Kung ano yung sa kanya. Nagdurusa daw siya nung wala kang communication. Kaya brave na siya, hindi pinsano. Yung kung ano yung sa kanya at para sa kanya. Which is ikaw. Yes, yun inaantay niya na. Magkaroon ng union sa inyo o pagbabalikan o pag nagkaroon na ng union sa inyo nito ay hindi na siya papayag na iruwin pa ng iba o i-destroy. Dapat maging matatag na talaga, no? Kasi may mga gumagawa ng scheme talaga sa mundong to eh. Pero maybe it's part of challenges na lang din. Kaya inaalaw yun. So ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ni Twin Flame mo. Gagawin niya lahat, kompleto niya yung tools niya para mangyari na yung inaantay niya. No? Para gawin niya na yung inaantay niya. The karma. What's the karma here? May dahilan kung bakit nagkaroon ng waiting, no? Nagpa-delay. Ito, may gumawa ng witchcraft, witches, kung bakit kayo naghiwalay, and then tumagal kung bakit hindi siya nakapag-take na action yan. Ganyan. Pero gusto niya magkaroon ng rebirth, new beginning. Upright ba tong the Fool? Yeah. Pero magte-take siya ng risk, maging brave and maging courageous siya na mag-take ng risk. Ano pa? Hindi na siya nalilito pa. Kung may option niya na basura na yung ibang option niya, ikaw yung pinipili niya. So ano pa? Three of Swords. Ikaw yung laman ng puso niya. Ikaw yung tinitibok ng puso niya. Sa'yo tinamaan yung puso niya. Sa'yo tinamaan ang puso niya. Ikaw yung nag-succeed. Kung may mga option yan, may mga choices in love, ikaw yung nag-succeed. Ikaw yung laman ng puso niya. Ikaw ang nakatusok sa puso niya. Para bang tinamaan ni Cupido yung puso niya. No? Ano pa? The Wheel of the Year. Ikaw daw ang destiny niya. Hindi. Swertihin na kayo nito. Pagka ganyan. The Wheel of the Year. Baka ito na yung, kasi year, the Wheel of the Year. Ito na yung tamang panahon for sure na mag-succeed yung inyong connection. Pagka ganyan. Yung inyong spiritual connection ay mag-succeed na yan. May alam na kayo. Hindi lang may malalaman, kundi may alam na kayo sa connection yung dalawa. May alam na kayong dalawa. Ace of Wands. May nalaman to, pati yung person mo na naging porsigido siya, naging brave, naging active na mag-take na action. And then, yung piliin ka, yung priority ka, para hindi na siya mag-juggling, hindi siya ma-stuck pa. Ayan o. Yan ang desisyon niya. Sawahin ka. Magsama kayo. Parang husband and wife ba? Pair, no? Perfect pair. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.